Mga kababayan, Senador Amy Marcos. Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Ayun. Swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Eh, wala nang gustong sumama. Eh, ngayon, sabi ko, at least may kinatawag kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, kaya vice chair okay ako, ka na. wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy. ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Pampanga daw eh. Nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ano ba? Kaya nga eh. Sabi ko Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anin po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitap? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Oho. Mamaya, para ipakita ko yung, Sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami Hindi pumirma. nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Hindi. Eh, sabi na andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ba talaga? Oho. Nasa telepono daw. Nasa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte, parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Amy tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po ma'am. pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa Korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang bisa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, so natalaki natin, na naglabas na ng Ruling. ang ruling ng Supreme Court tungkol sa bagay nito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Oho. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Oo. Wala tinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, oh. ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen Amy, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yon. Oo. Samantala kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court. Kasi para masino mo kung talaga yung sinabi na, yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa, yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase. Kailangan nating matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Gusto bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Oho. Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo talaga. makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Oo. Eh mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatagang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh.
At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. Aha. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang Oo. mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin lang kung may pera Yun. kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga eh, nakakapagtaka Pwede eh. ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, Oo. di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Oo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yun sa Land Bank at DBP. May narinig ako mga bangkero, ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di Oo wala nga na pala, pera yung no? Maharlika, Oo nga, lalo no? ako Oo na. nga pala, oh. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, Yeah. di ba? 2 beses mo kinunan eh. Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yun. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Mali yun, mali yun. yun. Kaya naitanong ko nga yung nga tungkol eh. sa Maharlika na yan eh. Opo. Tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo ininvest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oo. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pang investment Hindi po. pa Kailangan sa- ito eh. kung doon niya kinita Kinocompute ko lamang, eh. kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Correct. Magkano yung sweldo nung Ng CEO mga opisyal, yes po, lalaki na sweldo naman ngayon. Yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado At doon? kung balikan natin, yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong Yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Kaya nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong na tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa Anti-dynasty. anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwedeng yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth, consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na naman. Time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill, kahit gustong-gusto natin maisatupad. Ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na Apat. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Oo. Ako hindi ako naniniwalang may papasa Makakalusot yan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako Kongreso? naniniwala kasi isa ako sa
mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress Naipile na o 15 Congress. Alam mo, ang sa Nangyari? frustrations, hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang inagenda- makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Eh. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, Ako lang yata nag-hearing. Ah, ganun Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal ha. Yung anti-dynasty ko matagal na ito eh. 8 months na ako. Binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Bakit naman ka? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh? Di ba basta kausapin niyo si chairman. Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Eh, sabi ko, ibang Ibang klase, no? klase. Ia-agenda niyo lang, pati si speaker pa rin, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko talagang walang mangyayari. Wala sigurong... siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Siya Naimi eh. Wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes. O lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution. Yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. By law. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag tinanggal mo walang yung batas, as may be oo. defined by law, period na yon. Ang magiging epekto ng provision na yon, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo yung constitutional order na yon. Tatanggalin mo lang. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by- may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talaga mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% dun sa baba. Patay Walang ka, mangyayari bata ka dyan. pa talaga pero, naman. Sen, Talagang problematic eh. Dalawang hearing nga lang eh. Galit na sa akin eh. Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker eh. Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. At Seryoso daw mismong po. majority floor leader eh. Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Postino di. Speaker po, Majority... At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman? Seryoso? Oo, Serious di ba? Ang problema O, halimbawa kasi... sinasabi, ako po nagsusulong. Opo. O, pagtalikod. Kunwari lang yun, ha? Ang mahirap kasi ngayon eh, dahil kasalanan rin ng media eh, kasalanan ninyo eh. Opo. Showmanship na lang eh. Hindi, kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung magde-define ng party list po. Di ba? Ayun. Yung Sa party list Yung reform party act. list. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku, talagang nagwelga na. Hindi na sumipot maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang Paano isa pag po sa bubuyan? Sandante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, Ayun, oo. huwag mong papayagan. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, lusot, pasok ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Pero hanapan mo pa rin ng sektor. O may sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. hindi ko nababanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. Pero nasa Alam isang naman natin block. lahat. Opo. Sabi ko, anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo may tuturo, kasi ako urban poor. Opo. O itong isa ka ako, senior citizen. Yan, opo. Ito si mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya. Lahat. Edi laki ng advantage mo pagkabutuhan ako. ang boboto lang sa akin halimbawa, Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya, senior Senior citizen. citizen, Ito mangingisda, ito farmer. Opo. Ikaw anong ano mo?
Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng ano niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin ng pangalan ng ano. Oo. O halimbawa, sinabi mo, Akba. O, hindi ko na Ayan babanggitin na, eh. talaga naman. Ano nga, Itago natin sa pangalan na. Akba. O, Kayo talaga. ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat eh. Ano ko eh. Sakop lang. Sakop. Kung pwede ba yung lahat sakop mo? Walang sinasabing ganun. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, kanya, urban poor, sinasabi Marginal sectors dapat eh. marginalized nga eh. Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Underrepresented, Yan. marginalized. Marginalized. Oo. Kayo, marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Oo. Lahat na. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Marginalized daw Ang ibig eh. ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali na eh. Napakalawak. Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, Oo. identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member. Pero, aywan, nalakad kasi yata naman. pumayag yung Korte Yung Suprema Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangan mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirapan. Yumaman naman na niya. Nag-graduate yung Di mga ba? naman ng Sa bagay, totoo naman eh, di ba? Meron naman Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Malayong malayo Malayong eh. malayo. Halimbawa, contractor. Ayan, opo. O ang represent niya, construction workers. Oo. Eh di namamayagpag naman daw po sa kamera yung mga yan. Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante ata niya, kapwa niya ng mababatas. Di ba? O, wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers eh. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siya. ngayon, Halimbawa, meron sila siyang unemployed. panukalang batas. Oo. Lahat kanya ng construction workers bigyan lahat ng mga basic tools. Ayan, oh. Tilyo, lagare, Accident insurance. Yan, ako di po. ba? Wala eh. Yung mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Naku po. Ay, malaki, makapangyarihan nga po. Ano, sektor ba niya yun? Oo. Naku. So, medyo, Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na ito. Ngayon, mukhang yung dalawa ata, hirap na yung mailusot, ano? Parehong ano. Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oo. Yung sa party list. Party list. Ano pa? Opo. Yung kadena. Yeah, yung nabanggit na kadena. natin. Kasi medyo lulusot Oo, pero yun. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po. Yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Opo, tama. Talagang inamin naman ng DPWH. So, bale 23% lamang ang naisatupad dun sa 29 billion. Hindi nila magastos. Pero pera na, naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? Yun ang issue. Hindi nga nagagastos eh. Pero ngayon po, binigyan yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? Kaya nga, laki-laki ng budget nila eh. Kaya Malaki po nagtataka ngayon. na ako eh. Kasi naman sa saligang batas, Dapat ang pinakamalaki education talaga, ang mas pinakamarami ang kanyang share sa budget. Pero Tama naman. Pero hindi ba siya nahanapan? Dapat ikaw rin ang may pinakamaraming accomplishment? Correct. Dapat. Di ba? Oo. Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, Oo. nagamit mo sa paraan Yan, na na-utilize ikaw pa rin mo na. ang mas maraming. Paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Ako po, ano ba yan? Nabigla pa si Secretary nung nire-report. 22 lang ba talaga ito? Nagulat talaga. Ang totoo, yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first term niya, opo. yung kung maaalala pa ninyo, naaabutan naman natin yan, Nelson at Mami Dante. Yung mga Marcos Marcos type. Prefab Schools. Ayun. Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? Yung Opo. Mars Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos
Tapos parang Lego yan eh. Parang tupi-tupi lang yun tapos siniship Tatayo out. kaagad. Sa loob ng 2 linggo, Meron na. mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan ano ba yung plano. Unang-una, dapat may new technology, katulad nga nung prefab. Ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung Yes. ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology, alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi nila, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, pati yung teacher. Kasi ang Opo. sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Yes po. Oo. Diyan talaga umiikot ang quality education kahit saan sa mundo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon dito? Oo. Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung 4, ano? Opo. Yung Independent People's Commission Act. Oy, nalito talaga ako dyan. Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, bigyan daw ng ngipin at budget at Yes. sariling tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary, hindi, Ombudsman Remulla yata nagsabi na 2 buwan na lang yan. Yeah. Kasi ikakaso na yan, i-charge na ng Ombudsman. Pagkatapos noon, nagbigay na naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos noon, anong next na sinabi? May batas na dapat Ito gawin. na po, Parang, alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Yun nga rin ang gusto kong itanong sa iyo eh. Talaga? Distant sister lang po ako. Tayo talaga. Kasi alam mo, dikit-dikit talaga yung Hirong-hiro problema. na ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, talagang wala rin. Yun naman opo. tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Ano? Opo. Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Opo. Kapag, 3 years. kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, may hirapan Wala na, hindi na. Sayang na yung ano ng Hindi na gobyerno. makahabol yun. 30% smaller ang utak. Hindi na lalaki sa ganun pala, 100%. So, 70%. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting Wala na, 75. yun ang mahirap. Kahit, siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan. Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga, argabyado na eh. Nako. Teka lang po, tamang-tama, nabanggit nyo, may paalala po ang DOH tungkol dyan, ha? Higop po muna kayo ng kape. Tungkol sa... Opo, ang kanila pong paalala, may kinalaman po sa panganib ng diabetes. Ayun.